Heavenly Father, Heavenly Father, Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Ayan, hello at good evening po sa ating lahat and welcome to Education 102 webinar on Empowering Educators Through Artificial Intelligence, brought to you by Scale Up Training and Development. Ayan, thank you so much for joining us everyone sa ngayong gabi na ito. So, welcome ko yung mga participants natin na andito sa Zoom, and of course, yung mga participants din natin na nakatutok sa Facebook live stream ngayon. So, this is our first webinar for the new year, no, 2026. So for tonight's session, our focus is on understanding kung paano um, nakakatulong ang AI tools in lesson planning, assessment, student engagement, and personalized learning. So, before we begin, please be reminded of the following. Please keep your microphones muted to minimize background noise. Next, use the chat box responsibly for your questions and comments. Third, let's respect our speaker and fellow participants at all times. Fourth, stay focused and engaged throughout the session. And lastly, if kaya, please keep your cameras on to make our session more interactive. So this webinar, as what I have said kanina, is our first webinar for this year and is actually a part and the second webinar in our education series, of course, under Scale Up Training and Development. So a quick recap lang or a quick review. Last time we had Education 101, which is the webinar on classroom management. Kung saan we explored mga different approaches for effective classroom management, student engagement, and creating positive learning environments. So this time naman, tonight, we are moving forward to a more future-ready na topic, which is, again, artificial intelligence in education. And kung paano siya, and how it can empower educators to teach smarter, not harder. So, without further ado, our mentor is a graduate of BS Accounting Technology with a Master of Arts in Education, major in Educational Management.
Previously served as an administrative assistant 2 at the Department of Education, South Cotabato, a licensed professional teacher, and is now a teacher 2 at 2P National High School. So let us all welcome Mentor Mary Faith Sim. Yon, Mentor, you now have the virtual floor. Hello everyone, Happy New Year. Happy New So Year po. we're lucky that for the year 2026, ito talaga yung for educators talaga ang unang topic natin sa scale up training and development. So yun nga, sabi nga na ni Miss kanina, Hello everyone. So, nagka-brownout daw po sa lugar nila Mentor, but she will be back. So, for a while lang po muna. I'm sorry.
Hello everyone, I'm back. So biglang nagkaroon ng power interruption dito sa amin. Wala namang ulan, pero ewan kung bakit. Wala na namang wala na namang um tawag diyan, kuryente. So mabuti na lang at meron akong natago dito na power supply. Okay. So again, balik tayo. So we are very thankful that Scale Up Training Development chooses the education field na yung sa education na field muna ang maunang topics for the year 2026. So we have ilan mga participants natin ngayon? We are 39 in the loop. So we have 39 members na nandito ngayon. So most probably, halos lahat dito are teachers. Pwede po bang palagay ng one kung teacher kayo sa ating chat box para malaman natin kung um, ah, ilan ang mga teachers dito. Wow, meron tayong 2 teachers. So halos lahat na nasa education field. By the way, parang last December lumabas yung result ng licensure examination for teachers. So meron po ba? Wow. So halos lahat pala dito ay mga teachers talaga. Nasa field na po ba kayo? Are you teaching or meron dito yung mga kakapasar lamang na LPT? Pwede po pa type ng heart. Palagay po ng heart kung nasa field nagtuturo na po kayo, whether private or public teacher. Palagay po ng heart kung mga public or private teachers po. So meron po tayo ditong teacher na si Ma'am Joy Nabi. Palagay na lang din po ako ng heart kung kayo po ay public or private teacher, and then siguro palagay ako ng fire kung kayo po ay nasa ibang field na gusto lang munang malaman ah, mga mga breakthrough ngayon sa about AI or about education. So heart po para doon sa mga um, teachers na nasa public or private, and then palagay po ako ng fire sticker kung kayo naman po ay nasa ibang field. O si Miss po ba ito or Mr. Vivacious Pied Santa Maria? Pwede pong malaman kung saang field po kayo? Okay, meron din. Okay, so meron tayong tatlo na mga teachers. So meron tayong mga wala admin po ng state U. Oh, I see. So meron tayong nasa admin, mga non-teaching personnel. Ako rin po ay naging non-teaching personnel for 2 years. Okay, so meron tayong teachers, meron tayong mga non-teaching personnel. So ayan, hindi lang pala teachers yung interesado para sa ating topic ngayong araw. So let me share my screen. Mhm. Ito tayo. Okay. So, for our Education 102, so yung topic natin ngayon ay webinar on empowering educators through artificial intelligence. So, yan yung AI. Yan kasi talaga yung mga latest ngayon na um, sa yan yung mga latest kasi ngayon sa education. Paano gagamitin ang AI sa education?
ang mga teachers ba ay allowed na gumamit ng AI? Yes naman, of course. Hindi po yan pinagbabawal sa atin kasi nga it aids us in preparing for the teaching learning process. Pero ngayon po ay magbibigay tayo, una-una, we will understand the role and kung ano ba yung kahalagahan ng AI in enhancing the teaching and the learning experiences. Yung second naman na objective natin for tonight is to identify the practical AI tools that educators can use for lesson planning, content creation, and of course, student engagement. Ano-ano ba yung mga tools na yon na pwede nating magagamit as educators. And of course, the third learning objective is to apply AI-powered strategies to design a more personalized, efficient, impactful learning experience inside the classroom. So yan yung mga goals natin for tonight. So ano ba talaga yung nangyayari ngayon, no, sa kasalukuyan? Yung reality, the reality of teaching here in the Philippines. So yun nga, sa Pilipinas, lalo na sa mga public schools, una talaga sa lahat ay ang isa sa mga challenge na hinaharap ng mga public school teachers ay yung size ng ating classroom. No? Usually, nasa 30 to 60 learners ang isang classroom. Kapag nasa mga special programs, nandiyan yan sa mga 30, 25, 30 to 40 learners. Hello, I'm back again. So I'm so sorry for that interruption. Biglang nawala yung internet connection ko. Sandali. Babalik muna ako dito sa akin. Okay. Okay, so yun nga. Going back,
isa sa mga problema ng Pilipinas ngayon ay yung large class size. So, nasa 40 to 60 learners ang isang classroom wherein yung mga teachers are the teaching and learning process is quite challenging kasi kung minsan hindi na nabibigyan ng focus yung pagtuturo natin sa mga estudyante. So, second naman, we have this multiple teaching load. So, katulad ko ay handling tatlong subject. Meron akong TLE, um, doon sa bookkeeping. So, kasi meron kaming specialization sa aming school. So, bookkeeping, meron din akong nasa ICT, and then also I have this Araling Panlipunan na subject. So, kapag multiple teaching loads ang mayroon ka, challenging yung paggawa at saka pag-prepare mo sa lessons. Kasi tatlong prep talaga. Yung katulad sa akin, I need to prepare apat. I have four subjects. So, four preps talaga ako. Sa four preps na yan, dalawang klase para doon sa Araling Panlipunan and then tig-isang klase doon sa tatlong subjects. So, challenging siya kasi nga kailangan ko mag-prepare ng para sa apat na mga subjects, iba-ibang subjects. So, you need to prepare the DLL, the the materials for the class, and then also yung mga presentations na gagamitin mo para sa klase. So kapag ganun, mauubos yung oras po natin sa pag-prepare ng ating mga teaching learning materials. So buti na lang with the help of AI, kahit papaano ay nababawasan yung ating um, ano ba, yung effort natin is medyo lesser na yung time para sa pag-prepare ng ating mga subjects para sa subjects. And then, the third naman is, of course, lalo na sa mga public school teachers, we are bombarded with different paperworks. Una, syempre, every day we need to prepare our DLL or yung daily lesson log natin. And of course, the school forms, SF1, SF2, and then yung mid-year and then the year-end, the IPCRF natin. We also need to prepare mga training designs, activity designs, also mga narratives, reflections, and then pati na rin kapag may mga anecdotal records ng ating mga learners. And not to mention pa yung mga task natin sa ating mga coordinatorships. Also, with the added program of the Department of Education now, which is the ARAL program, na kung saan ay parang dagdag din siya na teaching load at the same time yung ating mga ipiprepare na mga reports ay nadadagdagan rin dahil dito sa ating ARAL program. So, and of course, it leads us because of this mga challenges no na mga reality na nandito sa ating na nasa Pilipinas ngayon sa teaching world ngayon, limited na yung panahon natin para sa pag-prepare, no? Para doon sa teaching and learning process. Nababawasan kasi nga marami tayong mga gagawin pang mga ibang mga bagay. And of course, yung expectations minsan na dapat lahat ay nakakabasa or quality education, bumababa talaga. Kasi nga, bombarded tayo with the different works na binibigay sa atin. Related din naman doon sa teaching and learning ng ating na related naman doon sa ating teaching responsibility. So yun talaga yung katotohanan na na yun nga na minsan hindi na pag-uusapan pero that's the reality na kahit na sabihin ni DepEd na nabawasan na yung paperwork, of course hindi rin siya totally na nababawasan. Although merong ibang mga task na nawala pero meron din po kasing nadagdag. So that's the real picture that we are currently having now.
So, which task takes most of your time every week? O, so ito naman, meron akong tanong, ano raw yung mga task na umuubos ng ating oras every week or araw-araw? Alin po ba doon sa trabaho natin bilang teacher, alin po ba doon yung nakakaubos talaga ng oras? Pa-share naman po sa ating chat box kung ano yung mga, o um, katulad ko, medyo lalo na doon sa, yun nga, nasabi ko kanina, I have 4 preps. Eh, okay lang yung bookkeeping at saka yung sa Araling Panlipunan kasi I already had that subjects years before. So meron na akong mga prepared na mga lessons, meron na akong mga na-ready na mga lesson plans para doon. So I just need to edit it. Yun nga lang, meron akong 2 additional na mga subject na fresh pa at first time kong i-teach ngayon. So, yun yung medyo nangangapa ako kung papaano ko siya i-prepare. So, yun yung challenge ko, yung challenge sa akin para ngayong school year. So, most of the time, nauubos talaga ang oras ko kung sa pag-prepare ng lesson, kung paano ko ba sa paggawa ng lesson plan and then sa pag-isip ng mga strategy kung paano ko siya i-discuss doon sa mga learners lalo na kasi ICT yon. So, sa inyo naman po, ano po ba yung mga task or ano yung mga task na nakakaubos ng oras? Nauubos yung oras natin para sa mga ganong uri ng mga task. Pa-share naman po sa ating chat box kung meron po kayong mga challenging na mga task, checking of paper, especially essay. Yes po, yun po talaga, no? Siguro English teacher si ma'am or baka Filipino teacher. Kasi yun yung ginagawa ng mga English at saka Filipino teachers. Essay writing, no? Hindi naman pwede na itatago na lang natin at saka yung mga works ng mga bata kasi we still have to do the checking of those papers and then mano-mano yan yung ginagawa natin. Kailangan nating basahin. So, and then minsan mag-feedback pa tayo doon sa mga trabaho ng ating mga learners. So, meron pa po bang ibang mga task na medyo nakakaubos ng oras, no? Lalo na checking of papers, kahit na nga hindi sa essay, ma'am, 'di ba? Kahit na yung mga multiple choice questions, kahit na yung mga quizzes lang. Minsan kasi ako talaga ang nag-check kahit na mga 10 items lang 'yan. Naku, nakaka 30 minutes ako minsan sa pag-check ng mga nasa 40 to 45 na mga papers ng mga bata. So, checking of papers is such a time-consuming activity. Lalo na kapag essay, imagine, you need to read mga 40 essays of the learner. So, di ba, medyo tedious talaga siya na klase ng activity. Okay, next slide tayo. So, now, ano yung tinatawag natin na AI or artificial intelligence, no? This is a technology that helps computers generate ideas, suggestions, and content like a smart assistant. So ngayon, may, ah, ito yung pinakasimple na ano no na meaning ng AI na nakuha ko kasi medyo masyadong technical yung ibang mga meaning ng AI. But then AI, it has different functions kung ano yung mga yung sa AI. So basically nagge-generate siya ng mga ideas, parang sinesearch niya doon sa internet world yung mga ideas and then yun yung binibigay niya sa'yo. Di ba? Katulad ng mag-search tayo sa mga search engine, that is with the work of AI. Nagsasuggest ng mga iba't ibang mga answer and then nagbibigay din siya ng content. So ngayon, with the advancement of technology and then yung mga codes din na ginagawa ng mga programmers natin, ng mga programming engineers natin ay nagde-develop, marami na ring mga applications, AI applications na nagsusulputan. Katulad na lamang ng um, ChatGPT, Gemini, and also yung Copilot ng Microsoft. So, meron ako ditong nalagay na mga
common na trabaho na common ng mga AI technology katulad ng Google search, yung nag-auto and then yung autocorrect, 'di ba? Kapag sa cellphone natin or kapag nagta-type tayo, merong mga sinasuggest or minsan nag-autocorrect yung mga phones natin. And then of course, Facebook feed, no? Bigla na lamang merong lalabas ng mga iba't ibang mga um, mga video sa ating Facebook feed because of the use of artificial intelligence, no? Ginagawan po kasi yan nila ng mga codes, ng mga ganon. And then, si AI naman, merong mga beginner na mga AI, meron siya mga iba't ibang mga types ng mga AI. So parang, kumbaga, kung sa tao pa, merong baby, merong teenager, merong professional na AI, and then meron ding ano ba yung expert din na AI. Kapag doon sa mga parang expert talaga na AI, yun na yung mga AI na ginagamit ng ibang tao na parang parang totoong tao na talaga, no? Parang nasa hyper reality na talaga. Minsan hindi mo na alam na AI lang pala yun. Akala mo yun na talaga yung totoong mga videos, lalo sa mga videos, maraming naglalabas na ngayon ng mga AI-generated videos and then AI-generated na mga pictures. So, yun yung trabaho yun yung AI at the moment. Yan yung nagiging common na function or common na nakikita natin sa artificial intelligence na world. Now, AI in educations, but we will focus our seminar dito sa AI in education. So, AI will not replace us. Hindi niya i-replace tayo ng mga teachers. Yung AI, it is just a tool that will support us on the teaching learning process. So, syempre, dapat tayo pa rin ng mga tao, tayo pa rin ng mga teachers yung gagawa ng desisyon. Oh, AI will just save us time to teach so we can focus on our learner. So parang tool lang talaga siya na mag-a-assist sa atin kung paano tayo makakapag properly um, conduct ng teaching learning process. So, merong mga iba't ibang types ng AI, no, na nagagamitin natin ng mga teacher. So, meron ako ditong I know you are familiar with some of these mga logos. So, ChatGPT, we have Canva, yung mga PowerPoint, kahit na si PowerPoint, gumagamit na rin ng AI, Copilot. So, yun yung mga common na mga AI tools na ginagamit natin. So, meron ako ditong tatlong types of AI. Una, yung generative AI, the assistive AI, and then the adaptive AI. So, yung generative AI, pwede tayong makapag-generate dito. Ito yung mga, katulad ng ChatGPT, you can generate mga lesson plans, quizzes, rubrics, ano pa, mga training design, activity design, narratives. You can also generate templates sa dyan ng mga generative AI. So we can use ChatGPT or Gemini for that. And then meron din tayong tinatawag na assistive AI. So dito naman, isa sa mga gamit nito, isa sa mga apps na very um, common sa assistive AI ay yung Grammarly, di ba? You can check your grammars or improve your writings with the use of Grammarly. Assistive AI also helps in summarizing our tasks. So meron din yung mga Quillbot na kung saan pwedeng i-paraphrase yung isang content, pwedeng i-paraphrase yung content, and then mag-generate siya ng another naman na content with the same meaning doon sa original. Also, meron ding mga AI na ginagamit para sa translation. So, kahit na Filipino ka, pwedeng ita-translate sa iba't ibang uri ng mga
Iba't ibang uri ng mga languages sa iba't ibang languages. And then the third, we have the adaptive AI. So ito yung merong personalized na mga learning support. Usually, ito yung mga AI apps na para specific talaga yung kanilang mga gamit para sa specific, meron siyang specific na function. Ah, ano po ba yung mga common na types of AI applications na ginagamit ninyo? Pa-share naman po sa ating chat box kung ano yung mga common tools na ginagamit natin. Or pare-pareho lang ba tayo ng ginagamit? O baka meron ding yung nasa Facebook page natin, baka pwede kayong mag-add yung mga nasa Facebook page at saka yung nandito sa ating Zoom meeting link. So, ano yung mga AI tools na mga ginagamit nyo? Kasi ako, DeepSeek. Okay, DeepSeek, also parang ChatGPT din, 'di ba, yung gamit ng DeepSeek. Tama po ba, Sir Edward? Hindi ko kasi ito na-try kasi okay. Kasi parang naano na ako sa ChatGPT. Tatlo yung ginagamit ko ng mga generative AI. So DeepSeek is also a generative AI. Ako, I am using ChatGPT, ano pa, Copilot. Alam niyo yung Copilot, and then Gemini. So minsan, kapag nasa good mood ako, nag-generate ako ng mga pictures, gamit ko yung Gemini kasi mas maganda si Gemini kapag pagdating sa pictures. Alam nyo ba na pwede ka ring ito parang hint lang, pwede ka ring um, gumawa ng prompt, no? Example, meron kang gustong picture, gusto mong gayahin, hindi mo alam kung anong prompt kasi uso na yan ngayon. Yung mga prompt, ilalagay ninyo sa Gemini. And then, para makakreate kayo ng inyong version na dapat ang itsura niyo naman yung nandoon sa picture. So, yung ginagawa ko, ina-upload ko yung isang picture na gusto kong gayahin. Ina-upload ko siya sa ChatGPT. And then, yung prompt na nilalagay ko is, create me a prompt for this picture. And then, after that one, kinakopy ko yung prompt na yon, ipe-paste ko siya doon sa Gemini kasi mas maganda si Gemini ng pictures mo generate. Ilalagay ko siya sa Gemini and then sasabihin ko doon, dadagdag ako ng prompt na use the uploaded image. So, i-upload ko yung image ko kasama nung prompt para yung mukha ko naman ang magiging itsura. Lalabas na itsura doon sa generated na picture. So, yun yung mga usually na ginagawa ko. Gumagamit ako ng dalawa. So, the ChatGPT and then tawag dyan, ChatGPT tapos si Gemini. And Copilot, luckily, those who are in the Department of Education, meron kasi kaming free na Microsoft account and then parang nagiging meron kaming pro account para sa Microsoft. So, yun din yung aming account sa Copilot is nagiging pro. So, with the help of Copilot, yun nga lang si Copilot is very, very formal yung dating ni Copilot. So, it also help us create generate lesson plans, quizzes, mga rubrics, mga iba't ibang mga assessment na mga tools na ginagamit mo. Pati mga examinations, pwede mo ring i-generate doon with answers pa yan. Kung gusto mo na with explanation, with explanation. Yun nga lang, the keyword there is always you need to have a good prompt. So, yun. Meron ka dapat magandang prompt na susundin talaga or nagagamitin mo para hindi kalat yung ibibigay or yung i-generate na output ng ating AI. So, let's go to the next. Yan. So, why AI matters in Philippine education? Bakit mahalaga na malaman natin yung AI? No? Kasi yung iba, parang negative pa sa AI. Tinuturuan lang tayo niyan para magtamad-tamad, ganon. So, no, it's not. No. For me, kasi ako parang na-immerse na ako sa world ng AI. So,
AI supports the 21st century skills. So yan naman talaga yung goal natin. We need to teach our learners, build or acquire 21st century skills kasi iba na yung mundo natin ngayon. No, advanced na yung ating although tayo nga dito sa Pilipinas and medyo na tayo, medyo late tayo, but then um we are trying to do our best para naman makahabol tayo doon sa 21st century skills. And then, second, it helps meet depth and demands efficiently. So, we can work efficiently with the help of AI, no? Effective and efficient. Of course, and the third, it prepares our learners for the digital future. Kasi tanggapin na natin, yun na talaga yung future natin. We will be using AI in most of the times, lalo na kapag nasa digital world na tayo. We need to prepare ourselves for the future. Yun yung digital future. Kasi nasa digital world na tayo. We need to embrace ad, uh, the the we need to embrace the AI sa ating mga life. So tayo bilang mga teachers, kailangan na rin nating tanggapin na magiging part na talaga ng teaching learning process itong ating AI. Kasi hindi pwede na mas advanced pa yung mga learners natin, mas marami pa silang alam, 'di ba? Minsan nga picturean lang nila yung mga lalo na sa math, picturean lang nila yung mga word problem, i-upload doon sa mga AI na mga applications and then they will have their answers na. Minsan with explanation pa yan. So yan yung dapat alam din natin kung paano gagamit ng AI para mas mag-guide natin yung mga learners, no? Mag-guide natin sila sa tamang paggamit ng AI. So, next. So, ano naman yung mga common na teacher problems, no? Yung mga challenges natin bilang teachers and paano kaya yan masusolusyonan ng AI or ng artificial intelligence. So, number one, of course, yung araw-araw nating ginagawa, yung lesson planning. Every day, gagawa tayo ng lesson plan. So, paano makakatulong si AI? Of course, prompt na lang tayo ng prompt. So, meron tayo mga good prompts para makagawa na rin ng good na mga lesson plan. Second, yung checking. Yung sabi nga ni ma'am kanina na nagti-take down ng time para sa pag-check lalo na sa mga essay. So, meron na ngayong mga AI tools na pwede nating magamit sa pag-check, no? Meron ng mga auto answer keys. Yung iba, parang i-scan na lang with milliseconds, meron na agad result. Differentiation. So, pwede tayong gumamit ng mga multiple difficulty levels na mga assessment with the help of AI. And of course, paggawa naman ng mga reports na parang reports na almost deadline parate, no? Sa paggawa nito, AI can help us draft narrative. So, ilalagay mo lang doon yung situation. Can you make me a report for this? Ganyan. Ilagay mo yung mga data mo, ilagay mo yung mga informations na need mo, and then automatically, pag-click mo ng give me a prompt, pag-click mo niyan, in just mga less than 1 minute, meron ka ng meron ka ng meron ka ng narrative na pwede mong gagamitin. So, but then, meron namang si AI, no? Meron namang nakalagay doon na hindi lahat ng sinasabi niya ay, or na nilalabas niya ay tamang information. So, we need to be responsible enough na i-double check kung tama rin ba yung mga binibigay niya na mga answers, no? Na mga suggestions. So, ito, AI for lesson planning. So, pwede kayong gumawa ng sample na lesson plan. Ito yung mga sample na prompt na pwede natin gagamitin. Create a grade 9 lesson on kakapusan aligned with milk. So, gawa kayo ng prompt sa AI, pwede na sa ChatGPT.
Ito yung prompt na possible prompt. Pwede nyo i-screenshot para naman meron kayong guide sa paggawa. Mamaya magbibigay rin ako ng formula kung ano yung magandang formula para sa paggawa natin ng prompt para guided tayo. So, example nito, kasi nasa grade 9 ako and then yung topic is kakapusan kasi economics. So, create a grade 9 araling panlipunan lesson on kakapusan. And then, ang gusto ko aligned doon sa MELCS. So, aligned with MELCS. Yan. After nyan, meron na yung i-generate na lesson plan. Kung pwede ka rin magdagdag na can you add specific activities? And then, pwede mo ka rin maglagay ng give me 5 multiple choice questions with answer and explanation. So, pwede mong idadagdag dyan para yung ilang oras or yung 1 hour mo na i-spend para gumawa ng mano-mano na lesson plan, pwede mo nang ma-shorten in just 5 minutes, makakagawa ka na ng lesson plan. Kung hindi ka naman satisfied sa ibibigay niya sa'yo na answer, you can create another prompt. So, pwede mong sabihin na, give me another activity related to the topic. So, magbibigay din yan siya ng mga related din na activity na pwedeng magamit doon sa topic. Na-try niyo din bang gamitin ito? So, sino kaya dito sa inyo yung nakapag-try na gumawa ng lesson plan using ChatGPT? So, be honest. Tingnan natin kung meron na ba dito. Kindly type 1 kung na-try nyo na, and then kindly type 2 kung hindi nyo pa na-try. So, meron na naka-try, di ba? Si Sir, siguro sa DeepSeek ito gumagawa si Sir. So yan, meron ng mga naka-try. Kindly type 2, meron bang hindi pa na-try ito sa hindi pa naka-try kahit na sa kahit na sa ang AI application. Never pa nakapag-try na yung masyadong talaga, mano-mano ang paggawa ng lesson plan. Baka meron pa dito. So, 'di ba? Malaking tulong kapag marunong tayo ng AI, no? Instead of spending the whole night para gumawa ng lesson plan, so pwede na ang ibang part noon is gagawa ka na ng mga pwede ka nang maggunting-gunting or gagawa ka ng mga learning materials mo na related din doon sa topic. Ako nga nakagawa ako ng comics out of AI. So, ang gamit ko doon, ChatGPT para sa storyline and then yung mga dialogue ng characters ko. Pagkatapos, Canva naman ang ginamit ko para doon na sa comics. So, yun, dalawang I used two applications in creating a comic. So, ang comics na yun is related pa rin sa Araling Panlipunan. Doon yun sa topic na needs. Needs. Needs versus wants. So, yun yung comics na nagawa. Okay, AI for assessment. So, yun nga, kung meron tayong AI for lesson planning, meron naman tayong AI for assessment. So, dito, example lang dito is create a rubric for TLE food costing using a carinderia scenario. So, yun. No? Or example, pwede rin naman kung related doon sa inyong mga subject. Make me a 10-item true or false questions related to the topic. Pwede rin ganun. Ano pa ng mga possible na mga assessment? O minsan, pati yung mga examinations, dito na rin natin i-generate. Pero dapat nakalagay yung TOS mo para guided ka kung ano talaga yung mga para guided ka doon sa paggawa or doon sa mga topics na ilalagay mo. Kasi, and then ilalagay mo rin kung ilang items ang gusto mo sa ganitong topic, kung ano yung level of difficulty niya. Yan. So, yan yung AI for assessment. Next naman, we have AI for differentiated instruction. So, pwede kayong gumawa ng mga simplified lessons, standard activities, enrichment na mga tasks. So, one time, meron akong nagawa na parang para doon sa mga
running for bagsak ng mga learners, no? So, gumawa ako ng enrichment task para sa kanila gamit din yung AI na gamit yung AI. Of course, I use ChatGPT and also the Gemini and Copilot para makagawa ng mga differentiated na mga instructions. Next, AI for learning material. So, isa rin ito sa mga paborito ko na ginagawa. Gumagawa ng mga worksheets, gumagawa ng mga reading passage, lalo na sa English at saka sa Filipino. And then, of course, sa paggawa ng ating PowerPoint outline sa subject o sa topic for certain topic. So, yan. Gamit natin yung AI. So, gagawa ka lang ng prompt na create me an outline for this topic. O, pwede rin na um, give me the content for each slides for this topic. So, yun. Para guided ka sa kung ano yung guided ka doon sa mga gusto mong gagawin doon sa activity or doon sa gagawin mong PowerPoint. Ito, write a simple AI prompt. So, ito yung simple AI prompt na ginagamit, no? Pwede ninyong gamitin, no? Pwede ninyong kopyahin. Create a lesson plan for grade 9 economics in the Philippine context that integrates critical thinking, collaboration, and communication. The topic is, ilagay mo kung anong topic, pwede na, the topic is, anong mga possible na mga topics. Pag-iimpok, ganon. And then, include group activities, real-life Philippine cases, and values formation. So, kung makita ninyo, meron talaga nakalagay na Philippine context kasi para naman ma-localize yung i-generate niya na lesson plan. And then, as you can see, nakalagay talaga dyan na integrates critical thinking, collaboration, and communication. Siyempre, para kapag gagamitin nyo yan sa classroom observation, ma-hit ninyo yung maximum na score para doon sa um, domain 1, no? So, critical thinking, collaboration, and communication. So, yun talaga yung goal natin. Now, paki-screenshot para guided tayo. Meron kayong additional na prompt na pwede ninyong gagamitin sa inyong pag-generate ng lesson plan kasi baka naman mas mag-develop pa yung mag-generate no na lesson plan ng ChatGPT or ng DeepSeek or kung anong AI tool ang ginagamit ninyo. So, yan. Ito yung sabi ko kanina na teacher AI prompt formula, no? Basic prompt formula. This one, para ito kapag gumagawa tayo ng mga handouts, example, meron tayong topic and then gusto mo hindi na magsulat yung mga bata para makafocus na lang sila sa discussion and then sa activity, magpiprint ka, bibigyan mo sila ng handout. So, you can use this one. So, una-una, dapat nandyan yung role. Ano ba yung, yan. Ano yung role? So, act as a grade 7 science teacher. So, yan yung role. Yan yung role. Ikalawa naman, ano yung magiging task? Ano yung magiging task? So, ang task dito is create a quiz. So, yan. Anong grade level? Yan. Anong grade level? Of course, nasabi na natin dito, grade 7. So, automatic, maiintindihan na ni AI na pang grade 7 ang gusto mong i-prompt na, ang gusto mong i-generate na information. And then, ano naman yung context? So, yan. Bumabalik na naman si context. So, on ecosystem using, yan, Philippine example. So, kapag itong 1, 2, 3, 4, pag yung apat na yan ay malagay ninyo sa inyong formula, aba, magiging maganda talaga ang kalalabasan ng inyong ma-generate na data or na handout or na lesson plan. So, yan. Yan yung simple lang na basic, yan yung simple na prompt formula. So, yung role,
Ano yung task, anong grade level, anong context, or yung topic. Pwede rin na yung topic. Example, yan. Pwede rin na anong topic ang gusto mo. So, dito naman sa second, simplify this paragraph for grade 3 Filipino learners. So, yan. Meron tayong task, i-simplify yung paragraph. Anong grade level? Ano naman yung context? So, ganito yung prompt kapag meron kang, example, meron kang na-ready na, let's say, parang story and then medyo mahaba siya. So, gusto mo i-simplify, you can copy that one to ChatGPT or doon sa mga AI tools. And then after that, you do this prompt. Ilalagay mo yung prompt na ito para guided yung ating AI tools, generative AI, guided siya kung ano pa talaga yung gusto mong mangyari. Next, ito naman, create a rubric for a performance task about family budgeting. So, yan, create a rubric about performance. Yan na yung task. Ano naman ang role? Ang role is to create ang task is to create a rubric para sa performance task. So, ang nila nakalagay dito kung anong grade level. So, dapat ilalagay mo din kung anong grade level para naman parang kumbaga makontextualize din ng ating AI. Makontextualize niya kung ano yung gusto mong gagawin or kung ano yung gusto mong lalabas na output ng AI. So yan yung ano lang basic lang yan na output. Basic na AI or basic na prompt, no? Pero although basic lang siya na formula, pero this is very useful. Hindi lamang sa mga teachers pero minsan din doon sa ating mga hindi lamang sa bilang teacher, kundi minsan pati na tayo bilang mga estudyante, lalo na sa mga nagmamaster, sa mga nag-aaral, this is a very useful tool. And then, a useful formula rin na gagamitin natin. Kung example, iba na naman yung gusto mo, lagay ka lang dyan ng, basta meron ka lang talagang role, meron kang task na ilalagay, and then, importante din yung topic. So, basically, pwede na yung role, yung task, and then yung topic. And of course, kapag gusto mo na mas um, na ilalagay mo yung grade level para naman mas specific yung target mo doon sa iyong prompt na ilalagay. Okay. Next slide, we have sorry. Ala, nag-drawing na ako dito. Paano ba 'to tanggalin? Sige na, bahala na lang. Dapat i-erase ko. Oh my gosh. What happened? Okay. Okay. So, ganun pala yun. First time ko kasi na-try sa Zoom. Now, so yan yung kanina and then AI beyond the classroom. So, sabi ko nga kanina, meron tayong mga coordinatorship. So, ito na yung AI beyond the classroom. So, ako, I am the school information coordinator in our school. So, minsan I am tasked to create announcement, no, mga meeting summary, may mga accomplishment reports, minsan din mayroong mga training designs na ginagawa. So, big for me yung AI. Kasi aside from doing the lesson planning, meron pang ibang mga tasks. So, parang bombarded ka with the different different tasks that you should do. So, dapat efficient, dapat mabilis yung paggawa mo ng mga trabaho, yung paggawa mo ng iba't ibang uri ng school work. So, with the help of AI, kayang-kaya na ni teacher na maging octopus, no? Kayang-kaya na nating maging email assistant, kaya-kaya natin maging secretary at the same time teacher. So, maraming salamat dahil with the help of our AI, we can create emails and memos in just one click away. Pwede rin tayong gumawa na ng mga meeting summary, no? Mga minutes of the meeting, pwede nating gagawin yan sa AI. Yun nga, as long as you have the good prompt na magagamit.
And of course, yung mga accomplishment reports na pinapagawa sa atin na palaging, yung sabi ko kanina, always deadline, pwede na nating gagawin, no? Guided tayo kasi meron ng AI. So, AI will guide us kung paano ba natin siya um, magawa ng hindi masyado tayong nag-exert ng effort, hindi masyadong sumasakit yung ating ulo. And also in creation of training design. So, AI can help us create training design and activity design na efficient, and then, of course, pwede nating magamit sa mga school activities na mga training design. So, yan. Again, yung sabi ko nga, you just need to have a good prompt para magawa natin ito. And addition lang pala, Canva, I know almost all of us naman know how to deal with Canva. Meron siyang bagong feature na kung saan pwede kang gumawa ng email. And then yung gagawin mong email sa Canva is pwedeng interactive, pwede kang mag-add ng button na mayroong link, pwede kang maglagay ng mga pictures doon sa email mo, and pwede mo siyang i-link sa iyong Gmail account. Yan, para mas improved yung ano, yung iyong tawag diyan, para mas improved yung paggawa mo ng emails, yan. Kapag ikaw naman ay example, kapag meron ditong mga virtual assistants, no, it is also a big help na alam mo, big help din yung AI tool na nandoon sa Canva sa paggawa rin ng email, at saka pwede mong i-integrate sa iba't ibang mga applications katulad ng Gmail and also the Mailchimp. So yan lang yung mga other AI works beyond the classroom. So yun nga. Again, paggawa ng email and memos, paggawa ng mga minutes of the meeting, accomplishment reports na ginagawa natin, and then the training design. So, kayang-kaya na ni teacher, no? Hindi na, yung mga single na mga teachers, meron ng time mag-love life kasi nga, with the help of AI, shorten na yung time sa pag-prepare ng mga ganitong uri ng mga reports. Okay. Next, AI naman for growth or for teachers' growth. So ito naman, ang gamit ng AI para sa professional development nating mga teachers. So lalo na with the latest career or the enhanced career progression na isa sa mga, lalo na yung mga gusto mag-master teacher, no, dapat graduate tayo ng master's degree. So with that, dapat marunong tayong gumawa ng mga yung mga thesis writing natin, yun. So, yun, pwede nang gawin, or we can do that with the help of AI. Hindi naman na lahat-lahat made out of AI kasi meron ding mga AI checkers, no, na ginagamit ng mga tool para malaman kung 100% human ba ito or AI generated. Next is we can also draft an action research sa mga AI tools. So, example, make me an action research about this topic. And then minsan, magbibigay sa AI, magpa-prompt din sa AI, magbibigay na siya mag-generate siya ng answer, and then magbibigay din siya ng suggestion. Gusto mo ba na, would you like me to create the chapter 1, chapter 2, and chapter 3 for this study? Parang ganon. So, guided ka rin, no? Yung mga ano natin ngayon, parang nagiging bestie na natin yung mga, lalo na si ChatGPT, yung mga generative AI na yan, magiging bestie mo na talaga siya sa paggawa ng mga task mo. And then the research summaries, yun nga, sabi ko kanina, you can do that with the help of AI, no? Guided ka, and then magbibigay din siya ng mga suggestions kung paano mo pa mapa-improve yung mga studies mo. And of course, yung training proposals, 'di ba? Yung mga gusto mo promote, lalo na from key stage 2 to key stage 3 doon sa ating latest na career progression, we need to have, or dapat meron tayong mga MOVs na nag-mentor tayo ng ating mga co-teacher. So, dapat marunong din tayong gumawa ng mga training proposals and mag-conduct din tayo ng mga training. So, because of that, or dahil, yun nga,
AI tools can help us create those training proposals. In fact, pwede ka na rin gumawa doon ng mga CPD, ano ba, parang yung mga, pwede, kung ano yung sa CPD na need, pwede mo rin ilalagay doon na create a training about this topic, which can be applied to CPD. Yan. Magbibigayan siya ng, magbibigay siya ng mga iba't ibang mga suggestions kung paano mo gagawin, ano ang gagawin mo, and then how you are going to enhance those types of trainings. Next, we have, ito na, ethics and responsible use of AI. Yun. So, not because AI is just a click away, di din pwede na AI na lang tayo parati, no? So, dapat AI should not replace teacher judgment. So, hindi pwede na pati na yung mga judgment natin, decision making is um, pupunta pa tayo sa AI, ask pa natin sa AI kung ano ba yung tama mong gagawin. And then, AI should not be used for cheating. So, it's a big no tayo bilang teachers. AI is just support, no? Parang secretary lang natin yung AI. Hindi pwede na AI na lang din lahat-lahat. So, we should not let it should not be used for cheating. So, para maiwasan yun, AI is just an assistant and it will not decide. It can help us decide things kasi magbibigay naman yan siya ng mga pros and cons, but AI should not be the one to decide. And of course, second, it should be reviewed and edited. Hindi pwede na kung ano yung generate niya, i-copy and paste na lang natin and submit it as is. Because, yun nga, computer generated siya. It came from a vast of information in the internet. At minsan, yung ibang mga binibigay niya na mga information is hindi na rin siya applicable doon sa atin, doon sa atin dito sa Philippines or even in your specific na mga needs. So, kailangan, we need to review it, we need to edit it so that it will be applicable in our local, in our school, and in us. So, yan. Mahalaga na kapag meron tayong task na ibibigay sa mga estudyante, meron tayong rules about it. So, yun nga, yung sa previous natin na topic, we discussed about rules in the classroom. So, dito naman, we will create another rules, pero it is related naman to AI. So, AI may be used for brainstorming and not for final answer. So, yan talaga yung ating i-instruct sa mga estudyante natin, sa mga learners natin na it's just an assistant, but but we cannot um, use it for the final answer. So, and then second, asking AI to simplify complex concept or explain difficult passage. So, you can just um, help AI, no, kung paano ma-simplify yung iba't ibang mga example, may mga hindi maintindihan yung mga bata, pa-explain doon sa AI, pero hindi ipapasagot sa AI yung lahat-lahat na mga concept or lahat ng mga questions. Dapat yung assistant drafting and outlining. So using AI for rough drafts but require significant human revision and rewriting. So this one is very important lalo na kapag gumagawa yung mga bata ng kanilang mga research works, ano pa, kapag gumagawa yung mga bata ng mga learners ng assignments na yan. So, one time, meron akong nahuli na estudyante na kasi akala nila hindi ko binabasa yung kanilang mga essay. Nakalagay doon na parang pati yung prompt kasi nasulat niya.
So pagkakita ko noon, automatically, okay, this is an AI generated answer. Kasi pati yung prompt nalagay niya doon. Pati yung parang, basta merong part doon sa ChatGPT na nasulat niya. So yun nga, yung mga bata kasi kung ano yung nakikita nila, yun na lang din. Parang wala nang komprehensyon na nangyayari. Ewan ko ba. Kasi para sa kanila parang pangmadalian na lamang yung mga ginagawa. Yes, copy-paste na lang agad-agad yung mga ginagawa nila. Hindi na nila kino-comprehend, hindi na nila binabasa, no? Yun din yung siguro masasabi natin na dapat i-ano natin, no? Dapat parang pa-improve pa or wag nating sanayin yung mga bata na gumamit ng AI, no? Because dapat hindi naman sa dapat pahirapan nila yung kanilang sarili, but then they need to do some effort kasi kapag mag-e-effort ka, diyan ka lang din kasi matututo yung mga learners. So, kapag mayroon kang effort na ginagawa, diyan ka matututo. So, hindi lahat ng hindi lahat pwedeng spoon feed na lang ng AI sa kanila. Dapat meron talagang effort para mas matuto sila ng mga basic and then ng mga lahat ng bagay. So, dapat may effort talaga. So, yan yung mga simple lamang na mga classroom AI rules na pwede nating magamit. But then, baka meron din kayong mga AI rules na ginagamit ninyo sa inyong classroom. Meron ba? Or meron na ba nang isa-set ng mga classroom AI rules dito? Lalo na sa mga English teachers. Kasi sila talaga yung dito eh. Mostly kasi ng mga ginagamitan ng mga AI, yung sa English at saka sa Filipino, di ba? Um, yung sa mga assignments nila, ano pa? Sa mga research projects, mga feasibility study kapag nasa senior high, project proposal. So, yan. So, yan yung mga common na gumagamit talaga ng AI. For mathematics naman, meron ding mga AI tools for mathematics. Pwede palapag naman po ng mga AI tools na ginagamit sa mathematics. Hindi kasi ako masyadong familiar kung ano yung mga AI tools na ginagamit sa math. Pero pagkaalam ko, meron talaga eh. Pwede po palapag, palagay po sa chat box. Baka meron po tayo ditong mga mathematics teachers na gumagamit ng AI tools for mathematics. Kasi pagkaalam ko parang meron na merong mathematics na pang math related na AI tool. Meron atang math related na AI tool, yung parang picturean lang nila. Pagkatapos, mag-generate na agad siya ng answer. Di ko lang alam kung pwede ba yan sa Google Lens. DOLA or CC. So, sige, i-try ko yan. DOLA or CC. So, meron pala talaga. Ano naman po yung function niya, ma'am or sir? Hindi ko masyadong kung pang girl ba ito or pang boy na pangalan. Pwede po betting na natin kung ano yung DOLA or CC na tinatawag. Meron ding Math GPT. Okay, so yun. General din po siya. I see. So, pwede rin pala, okay. So, Math GPT, DOLA or CC. So, yan. So, parang Chat GPT rin yung kanyang function. And then, pwede rin mag-explain, meron ding photo math. So, yan. So, again, di ba, merong iba't ibang uri ng mga AI tools na pwede nating magamit. So, tayo, baka meron din, minsan din kasi merong mga non-mathematic teachers na napipilitang magturo ng math. So, we can use this one para mas maintindihan din namin. So, merong Blackbox, Windsurf, at saka MedTime. So, ganyan talaga yung spelling. So marami pala. So maraming mga math related na mga AI tools na pwedeng gamitin. So example, lalo na sa mga schools na konti lang yung mga math majors, minsan napipilitan yung mga hindi math major na magturo ng math. Now, I believe ito na yung ating magiging best friend para sa pagturo ng mathematics. So, ayan, nalapag na po nila, ma'am, at saka nila, sir, yung iba't ibang mga mathematics related na mga AI tools na pwede nating gamitin. So, tayo bilang teachers, pwede nating gamitin ito para maintindihan natin yung lesson na ating i-discuss. Lalo na kapag yun nga, in the point of view lang ng mga non-mathematics, non-math
major ng mga teachers na pinapaturo ng mathematics. Kasi meron talagang ganun eh. Ewan ko lang kung merong ganyan dito sa group natin ngayon. Sa ano, sa kung meron tayong ganitong group, kung meron bang ganitong mga ano, mga tawag diyan, mga teachers dito sa loop ngayon, non-mathematic teachers pero nagtuturo ng math. Meron ba? Baka meron pa ano naman, pa shout out or you can just say hey para malaman natin kung meron ba dito. So, sabi dito sa ating viewers sa live, o pwede daw natin, okay, ilock session daw itong ganitong uri ng mga ano, ng topic. Sure, Ma'am Je, we will do that in our school. So, ayan. Next naman is, meron topic tayo kanina na about doon sa um, paggawa ng ano. Yung pwede din po palapag nung AI tool na ginagamit para sa pag-answer ng mga assessment. Kasi 'di ba, isa sa mga problem kanina na na napag-usapan ay yung pag-check, no? Sabi kanina ni Ma'am, yung pag-check to talaga ng papers ay tawag diyan nakakaubos ng oras. So, baka naman po matulungan natin si Ma'am kung anong magandang AI tool na gagamitin natin para sa pag-check ng papers. Zipgrade. So, ay di po ay, ano po yung Zipgrade, Sir Edward? Sige, ano po yung Zipgrade, Sir Edward? Pa-share naman ang tinatawag natin na Zipgrade. Yan po ba yung ano? Pwede kang ah, Zipgrade. Siguro paggawa ng grades ito. Parang grading sheet na online. Pang-check siya ng assessment. So, paano po siya gagamitin, Sir Edward? Baka pwede po ma-unmute si Sir Edward para ma-share niya dito sa grupo kung paano gagamitin yung Zipgrade. It is an answer sheet. So, anybody po, pwede ba silang ma-unmute or hindi? Pwede po pa-unmute nung nagsabi nung about sa Zipgrade para ma-share po natin kung paano po siya gagamitin. Kasi, pwede ba sila mag-unmute? Yes Hello po, they po. can, yes. Sir, pa-share naman kung paano gamitin yung Zipgrade, Sir Edward. Okay. Relate ko lang po dun sa AI. Ka-clarify ko lang po, hindi po siya AI. Parang yun po yung assessment tool po na ginagamit po dun sa pinag-internan ko po na sa NASAP. Para po mas mapadali po yung pag-check ng mga, ayun nga po, instead po na pen and paper po, di ba po, may mga physical na binibigay po sa ating mga answer sheet. So, dun sa SIP grade na yan, may specific lang po na papel na doon lang po magsasagot yung bata. Para po pag chinek, mas mabilis po makikita yung score. Ganun lang po siya. So, parang i-print mo yung papel, tama ba? May piprint ko po muna na papel na parang para po yung sa botohan. Meron Mm-mm. pong mga reference po na gano'n, parang Yan yung parang mga meron siyang QR. mga QR code. Apo, Tama ba ako? parang ganun nga po, ma'am. Okay. May bayad po ba yan, sir? Kapag gagamit tayo niyan? Pagkakaalam ko po, meron po. Okay. Pero at least, 'di ba, siguro minimal din lang din naman po yung payment. And then we can use that for the whole school year na para mas mapadali yung trabaho natin. Sulit naman din po siguro ang bayad, ano, sir? Siguro po, pero dun po sa pinag-internan ko po, sagot po ng school, yung subscription. I see. So, meron siyang subscription. So, pwede Ah, rin na example kapag malaking school kayo, mag-ambag-ambagan para doon sa subscription. No, para ano, para sharing. Sharing is caring. Kasi it is a great help naman pag ito yung gagamitin. Parang AI din siya, sir, kapag ganun. Parang AI din siya, para applications ganun. So, free 100 scans po sa new users. Okay. So, Zipgrade. So, baka ito ata yung ginagamit ng co-teacher ko din na tool para mas mapadali yung pag-check niya ng mga quizzes and then even yung examination. So, parang mabilis. Mabilis lang. Yan. So, merong iba't ibang mga parang 400 po siya. Okay. So, okay lang. Ano lang siya. Carry. Ibawas na natin doon sa ating cash allowance. Pwede na for the whole year. So, okay na yan. Malaking tulong na yung mga ganong klaseng na mga tool. So,
mahalaga na mag-invest kasi talaga tayo sa mga ganyang uri ng mga tools kasi para mas effective and then mas efficient yung ating mga trabaho. And then of course, not only for the tool, we need also to invest sa mga ganitong uri ng mga seminars and trainings kasi nga marami tayong matutunan and then yung akala natin na alam natin, pwede pang madagdagan kasi merong iba na marami din silang mga pwedeng ma-share, no? Makipag-collaborate tayo doon sa mga kapwa teachers natin para mas marami tayong malaman and then marami rin tayong matulungan at the same time. So yan yung mga ating ginagawa. So balik tayo dito sa ating classroom AI rules. Meron ba kayong mga na set na ng mga classroom na mga rules for AI? Lalo na doon sa mga English and then sa mga Filipino teachers natin. Or yung para sa lahat, baka meron kayo diyang mga na-set na ng mga classroom rules na related sa AI. Yung AI related lang po ha. Kasi last time, in last Education 101, merong mga classroom rules na ano na 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 share no katulad nung basta ang ma-recall ko lang is dapat kapag nandyan na yung teacher sa door, ready na yung mga students. So, yun yung ginagawa. Nakalimutan ko kung anong pangalan nun. So, again, so dito, kasi nasa AI world na tayo, meron ba kayong mga naset na mga classroom AI rules na ginagamit ninyo or pinapractice ninyo ngayon sa inyong klase? Meron ba? Or hindi pa naisip? Pa-share naman sa ating chat box kung meron na ba or ngayon nyo lang naisip na ay dapat pala meron talagang rules for AI. Or meron ng rules pero hindi nyo naman siya talaga, parang hindi pa na-establish or parang unwritten rules lang siya. So, tingnan natin. So, meron kaya sa paggawa po ng research may rules po? Yes, tama po talaga yan, sir. No? Lalo na sa research kasi para ma-avoid natin yung plagiarism. Masana yung mga bata no, kapag magkokopya. So, tama po talaga yan, sir. Ayan. So, sa paggawa ng research, may rules po sa mga students. So, importante yan. So, to avoid plagiarism and then dapat meron talagang human intervention sa paggawa ng mga papers, mga research papers. So, yan. Perfect. Next is, yan. Now, example. Sige, si Sir Edward. Example, Sir Edward. O, sabi mo na doon sa mga learners mo na ayaw ko ng mga AI-generated na mga research works. But then, merong nag-submit ng AI written na trabaho. Ano yung gagawin ninyo? Yan. So, anong gagawin nyo kapag merong nag-submit ng AI written work? Pwede pong mag-unmute para ma-share ninyo dito. Baka nangyari na ito sa inyong classroom. O baka merong naggumawa niyan. Kasi ako, na-encounter ko na ito eh. Ay, tama. Na-remember ko na. Pero kasi nakalagay doon na word na algorithm. Yung parang yung baby na ChatGPT, yung pinakauna talaga na ChatGPT, meron yan kasi doon after sa prompt na parang merong algorithm na word. So, doon ko na okay, this is an AI-generated answer. Kahit na hindi ko pa nabasa kasi kapag i-scan mo lang minsan yung mga trabaho ng mga bata, makikita mo na. So, again, meron ba ditong scenario or halimbawa, anong gagawin nyo when a student submits AI written work? Example, 100% talaga siya na AI generated. Ano yung gagawin natin bilang teachers? Paano natin haharapin yung ganitong mga senaryo? Mag-flare up ba tayo? Pagagalitan ba natin yung bata sa harapan ng ibang estudyante? Ipapatawag ba natin siya agad sa prefect of discipline? Ipapatawag ba natin agad yung parents? So tayo bilang teachers, ano yung mga nagawa na ninyo or possible na gagawin natin in case na maka-encounter tayo ng ganitong scenario? Can you share in our group chat kung ano kaya yung mga pwede nating gagawin or yung mga nagawa na natin when we encounter this type of scenario sa real world or kung hindi pa naman,
ano yung mga pwede nating gagawin? Pa-share po dito sa ating group chat kung ano kaya yung mga pwede nating gagawin, no? Possible things that we can do. If ever na merong magsasubmit ng AI-generated na answer or AI-generated na action research, na research work. O katulad ni Sir Edward kasi nasa research world siya. So, probably Sir Edward is a research teacher. So, kaya meron siyang rules. So, yun, ano yung gagawin kapag merong mag-submit ng AI-generated na na research or na answer? Yung sa akin, kinausap ko kasi yung dalawa kasi yun sila. And then, baka yun, baka parang seatmate yan sila. So, ang ginawa ko ay talk with them, yun nga, kinausap ko, and then sabi ko sa kanila, I know that this is not your answer. I know that it is this is an AI generated answer. And then, pinasagot ko sila uli, no, pinasubmit ko sila uli ng kanilang output. So, according kay Sir Edward, pinaka-appropriate po siguro ay mag-conduct ng lesson on specific topic about the pros and cons sa usage ng AI, lalo na sa field ng research. So yan, pwede sir, yes po sir, no? Gagawa tayo ng parang lesson. Mag-lesson siguro muna, no, about the pros and cons and the usage of AI. Yes, in the field of research para naman guided yung mga learners natin and maintindihan nila kung bakit hindi pwede na AI generated ang kanilang isa-submit. So, kapag ito po yung gagawin natin na intervention, most probably guided yung mga learners natin and then magiging matured sila ng mga researchers kasi alam nila kung bakit hindi pwede na AI generated, 100% AI generated yung gagawin nilang research. So, thank you for that, Sir Edward. And meron naman tayo dito, according kay Ma'am Kyla, napansin ko po kasi sa mga AI generated answers ay impersonal sila. Yes po, ma'am. So, either binabawian ko po sa originality or flow of idea na part ng rubric. So, ah, merong deductions doon sa originality and flow. And then, yes po, yun talaga yung Pero kasi ma'am, minsan pwede kang maglagay pwede mong idadagdag sa prompt. Oh. Alam na alam ko Pwede kasi minsan ma'am na ilalagay mo doon sa prompt na humanize the answer. Yes, yan. Kaya minsan hindi mo na rin hindi mo minsan na mapansin na hindi na pala siya na AI generated din pala siya. Kasi meron minsang prompt na pwede mong ilalagay na humanize this answer. O yan. Pwede kasi yung ilalagay sa prompt, ma'am. Yun lang po, just an additional info. Pero yes, tama po si ma'am no, na pwede nating bawasan doon sa originality or sa flow of the idea. Yes, o merong additional si Sir Ed. Thank you for that, Ma'am Kayla, ha, na tama. Pwede nating bawasan doon sa originality. And then, may dagdag si Sir Edward. Ako naman po, nung nagturo ako about research, nagtackle po ako ng mga do's and don'ts para sa paggamit ng AI. Wow, very good talaga si teacher. Kung baga, bago pa man sila sumabak sa paggawa ng research, informed na sila sa mga rules. So, okay, meron ng orientation na nangyayari kung bakit hindi pwede o mga do's and don'ts sa paggamit ng AI. So, si Sir talaga is responsible teacher din si Sir kasi ini-explain niya talaga sa mga learners yung mga hindi pwedeng gagawin at saka yung pwedeng gagawin sa paggamit ng AI. So, tama naman yan, sir, no? Kasi para guided yung mga learners natin kung bakit guided sila sa paggamit ng AI. Kasi AI is not an enemy. AI is an assistant. Yun nga lang, depende na kung paano natin siya gagamitin. So, katulad din sa atin bilang mga teachers, so hindi siya kaaway. It is a friend, bestie. Bestie natin yan si AI kasi katulong natin siya para sa ating teaching learning process. So, dapat din tama yung punto ni Sir Edward na
maintindihan ng mga learners kung ano talaga yung role ng AI sa life natin or sa life nila bilang mga estudyante. Okay, so yan, preparing for an AI ready na future. So tayo, teachers need prompt writing skills. So tayo bilang mga teachers, dapat prepared tayo for the AI ready na future kasi nasa digital world na kasi tayo. Since nasa digital world na tayo, we need to embrace the reality na in the near future, hindi lang baka sa near future ang kausap na natin yung mga nakikita natin sa yung mga nakikita natin sa movie na parang mga hologram na yung kausap natin. Hindi natin alam kasi yun yung mga possibilities. So dapat tayo bilang mga teachers, alam natin dapat kung paano gumawa ng mga prompt. Kaya sabi ko nga kanina, nasa prompt talaga yung nasa prompt talaga is the foundation in creating or in making AI our friend. No, dapat marunong tayong gumawa ng mga prompts. So, we need to upgrade our prompt writing skills. Yan. Hindi naman siguro tayo nag-cheat kapag yan yung gagawin natin. We need to create a good prompt para meron din tayong magandang output coming na i-generate ng ating artificial intelligence na mga applications. And of course, we need to have a good critical thinking na skills. Yan. Kasi nga, nasa digital world na tayo, dapat ma-enhance din yung ating critical thinking skills. Kasi nga, pati yung mga learners natin gumagamit na din ng AI. Hindi pwede na um, maano nila tayo, kumbaga, sa ano pa, mamaruan nila tayo, no? Hindi pwede na ang mga learners natin is mas advanced pa yung kanilang natutunan kaysa sa atin. So, dapat tayo as teachers, we need also to enhance our critical thinking para naman um, mas ma-guide pa natin yung ating mga learners. And of course, ito talaga yung pinakamahalaga sa lahat. We need to have a digital ethics, no? Hindi lamang bilang mga digital nomad, kundi para na rin magamit natin properly yung AI. We need to have digital ethics, no? We need to be ethical enough para sa paggamit ng AI. So, meron akong video dyan na yung robot and then yung tao nag-shake ng hands. Kasi nga, we need to embrace the reality that sooner or later or nasa ano na kasi tayo, kumbaga, nasa generation na tayo na kung saan um, nagaano na parang um, pumapasok na si AI sa mundo ng mga tao. Yan, so meron ngang ibang mga restaurant na robots na yung mga nagdi-deliver sa kanila or nagsiserve sa kanila ng mga food. So, yun na, that is the beginning of AI. Ano ba? Yan na yung beginning ng ng AI integrated na mga na world dito sa ating industry. Yan. Next. So, okay, takeaways natin, AI is a teaching partner. So, yun nga, sabi ko kanina, assistant natin yan. They will be our bestie, hindi siya kaaway. Bestie natin yan sa pagtuturo at sa pag-prepare ng mga um, learning materials na gagamitin natin. Also, in our non-teaching, yung sa mga non-teaching na mga responsibilities natin, AI is our assistant and our bestie. Second, it will help us save time at kapag makapag-save tayo ng time, mas marami tayong magagawa ng mga ng mga bagay, mas marami tayong magagawang mga activities and it will increase impact. Also, it can also help us to add quality in anything that we do kasi nga meron na tayong enough na time na magawa yung ibang mga bagay. Hindi na lamang yung mga pwede natin ma-generate sa AI, we can do that in less than 1 minute, 5 minutes, matapos na natin. And the rest of the time, we can allot it to other specific na activities na hindi na pwedeng
tulungan ng AI. And of course, ang pinakamahalaga talaga is tayo na mga teachers, tayo pa rin ang magiging main character sa mundo ng education, no? Sa mundo ng teaching learning process. So, tayo pa rin at hindi si AI. So, sa atin pa rin nakasalalay kung paano 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 natin ma-deliver ng maayos yung teaching learning process. Kasi tayo bilang teachers, tayo yung merong human touch, tayo rin ay yung merong tinatawag natin na mayroong magandang decision making na pwede sa mga learners na ma-adapt natin or maibibigay natin, ma-share natin sa ating mga learners. Kasi yun yung pagkaiba natin doon sa AI. Sabi nga doon kanina ni ma'am, di ba, hindi personal yung mga answer ng AI. Yes, that is true. Although kahit nasabihin natin na minsan pwede kang maglagay ng humanize it doon sa doon sa prompt. But then, iba pa rin yung approach na yung si teacher mismo, yung teacher as a human, ang na-approach doon sa ating teaching and learning na process. So, yan, meron akong challenge sa lahat ng nandito ngayon sa ating loop and of course doon din sa nanonood sa 4 million viewers natin na nanonood sa ating Facebook Live. Meron akong challenge. Ito yung call to action, CTA. Ang gagawin natin, so you can start with one AI task this week. Use AI to reclaim time for learners or kung hindi man kung hindi man dyan, use AI in creating your assessment or creating your um, teaching learning process, creating your lesson plan, or when you create an activity for your learners. So, yan, you start it, mamaya, before kayo matulog, muna kayo, laptop, o baka habang gumagawa kayo ng mga lesson plan ninyo, you can try to do or try to copy the prompt that I gave you doon sa ibang mga sa ibang mga doon sa ibang mga slides, no, kung na-screenshot ninyo, you can try to copy that one doon sa ChatGPT or Gemini or Copilot and then integrate niyo doon sa inyong mga subject matter. So, para malaman natin kung ano yung lalabas. And then what's the good thing about AI generative kasi ngayon is parang kilalang kilala ka na niya eh. Kapag ilalagay mo na yan siya dyan na prompt, parang alam na niya, meron na siyang history na kung sino ka. So, yun yung maganda ngayon yun yung bagong version ng ChatGPT ngayon. Parang kilalang kilala ka na niya. Alam na niya kasi kung ano yung mga previous mo na mga prompt na nilalagay, pati na rin yung kung anong grade level, alam na niya. Marunong, parang nade-detect niya na kung anong gusto mong, um, o kung ano yung gusto mong output. So, yan. That's my challenge. So, you start with one AI task. You can use um, the AI formula, yung prompt formula kanina na role plus yung task plus yung grade level plus the topic. You can use that one as a start in creating your prompt. So, marami namang mga AI applications ngayon na free like ChatGPT, free siya for ilang mga prompts. Gemini is also free. I think unlimited ata yung prompt para sa Gemini. Ang may bayad lang ata yung yung pag-create lang ata yung sa Nano Banana, yung pag-create lang ata ng image. And of course, Copilot, yan. Free din yan for um, DepEd personnel, si Copilot. So, yan, thank you so much for your active participation. And kung meron kayong tanong, you can ask or baka meron kayong gustong i-share, you can unmute or you can share that in our live chat dito sa ating Zoom or pwede ring i-comment dito sa ating Facebook Live. Yan. So, yan, pa-heart naman
kung ilan pa ba yung mga nandito ngayon, baka pwede makahingi ng inyong mga heart reactions. Thank you so much for your heart reactions. So, yun. I hope na meron kayong natutunan for today's topic. Yan. Thank you so much para sa mga heart na nandito sa ating chat box. Thank you so much po. I hope meron po kayo natutunan para sa ating topic ngayong araw. And then, yun, kahit na nagkaroon tayo ng dalawang ano talaga, no, dalawang power interruption. So, yun nga, kahit na gaano ka ka-prepared, minsan talaga merong mga challenges na binibigay sa'yo. So, thank you po. Yes, you're welcome. Thank you din po. And then I think meron pang ibang mga series for education. So, antabayanan lang din po natin yan dito sa ating Scale Up Philippines na page. Baka meron pa pong si ma'am. Meron pang mga updates. Ayan. Thank you so much po, mentor, for that very insightful and very forward-looking na discussion. So, okay. So now, let us proceed po sa ating open forum. So, if ever may yung mga participants, if ever po may mga questions kayo or any clarifications with regards sa discussion, you can unmute, gaya po ng sabi ni mentor, or you can use the chat box naman sa pagtanong ng question. So, ayun. And then, of course, our mentor will be happy to answer as many as possible. So, habang naghihintay tayo sa mga questions, please don't forget to fill out our attendance sheet. So you can scan the QR code shown on screen, and the attendance link will also be sent in the chat box. So are there any questions? If wala na pong question, I think wala na pong questions. Wala na ba? Kindly, can you send a thumbs up emoji if wala na pong question, if klaro na po lahat? Ayan, so may dalawa na nag-thumbs up. How about po yung iba? I think okay na. Klaro naman siguro po pagka-explain ni mentor. So, we invite everyone to join our upcoming webinars for the month of January of course, under Scale Up Training and Development Program. So, if ever interested po kayo in any of these topics na naka-flash po ngayon, you can actually register now. So, you can just scan the QR code and then it will redirect you to the registration forms. So, ayan. And, of course, please don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and YouTube for updates, announcements, and future learning opportunities. Just search for Scale Up Training and Development. Ayan. And that concludes Education 102 webinar on empowering educators through artificial intelligence. Once again, thank you so much for joining us tonight. Stay safe. See you in our next webinar. And remember, we are your Scale Up partner. Good night.